mura nga ang ticket pero kaya BA ng katawan mo kapag nakakita ka ng plane ticket na sobrang mura. 2,999 papuntang abroad o Hakim 500 pesos domestic automatic. Ang iniisip natin ayos to tipid, pero may tanong na bihirang itanong ng mga tao, lalo na kapag 55 pataas na. Ang edad kaya BA to ng katawan mo sa totoo lang habang tumatanda tayo nagbabago rin. Ang presyo ng biyahe, hindi lang sa pera, kundi sa katawan, kalusugan at dignidad, ang murang ticket na parang magandang deal SA umpisa. Madalas nagiging pinakamahal. Na desisyon SA huli. Bakit? Dahil ang sobrang murang flights ngayon ay hindi na dinisenyo para sa comfort, dinisenyo sila para mas siksik na upuan, mas kaunting legroom. Mas maraming bayad na dati ay libre at kapag may problema, canceled flight delay or maling koneksyon, madalas wala kang makausap na totoong tao. Para SA mas batang katawan baka kaya PA, pero para SA edad 50, 65 o 70, 5 pataas ang ganitong biyahe ay pwedeng magdulot ng matinding pananakit ng tuhod at balakang, pamamanhid ng binti, paglala ng arthritis. At SA, mas seryosong kaso, panganib ng blood clots at hindi PA kasama diyan, ang stress, kahihiyan at pagod na sumisira. Sa unang mga araw ng bakasyon mo sa yugto ng buhay na ito, hindi mo na kailangang magtiis para lang makalipad. Karapatan mo na ang maglakbay ng maayos, may respeto, may sapat na espasyo at may kapanatagan ng loob. Kaya sa video na ito gagawin KAO. Ang hindi ginagawa ng mga airline, ilalantad KO. Kung aling mga airline, ang tahimik na nananakit sa mga senior travelers at alin. Ang tunay na nagbibigay ng dignidad at halaga sa biyahe mo, hindi ito tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa ipaglalakbay ng ligtas, komportable at may respeto sa sarili. Makinig ka. Hanggang dulo maaaring iligtas. Nito ang susunod mong biyahe at ang katawan mo rin. Number 1. Ang race to the bottom ng airlines. May tahimik na labanang nangyayari ngayon sa industriya ng eroplano, ang tinatawag nilang race to the bottom. Ibig sabihin nito pababa ng presyo kahit kapalit nito ang comfort, serbisyo at respeto. SA, pasahero at SA. Labanang ito may malinaw na natatalo ang mga senior travelers. Bakit? Dahil karamihan sa mga 55 pataas ay may oras para magbiyahe, may desire pang makita ang mundo, pero kadalasan ay may fixed income na rin pension, ipon o retirement fund, kaya natural na mas naakit. Sa murang ticket, alam niya ng airlines, kaya sinasadya nilang gawing sobrang baba. Ang unang presyong makikita mo online, pero hindi nila sinasabi agad na hindi iyon ang totoong halaga ng biyahe. Habang tumatanda, ang katawan mas nagiging sensitibo. Ito SA stress ng biyahe, mas mabilis sumakit ang tuhod, balakang at likod, mas mahirap ang matagal na pagkakaupo, mas mataas ang risk ng pamamanhid, pamumuo ng dugo at matinding pagod na inaabot ng ilang araw bago gumaling ang problema. Ang mga airline na nagpapababa ng presyo ay sinasadya ring paliitin ang upuan, bawasan ang espasyo at gawing komplikado ang bawat hakbang ng biyahe mula check-in hanggang boarding. Para SA, isang batang katawan baka kayanin, pero para SA senior nagiging endurance test. Ang dapat sanay bakasyon, imbes na excited ka SA paglapag, pagod ka na agad. Imbes na masaya ang unang araw na kahiga ka SA hotel dahil SA sakit ng katawan. At imbes na dignidad, pakiramdam mo ay parang kargamento na minamadali at pinipigay sa puntong ito ng buhay. Hindi mo na kailangang makipagkompetensya. Sa murang presyo, mas mahalaga na ang kaligtasang, comfort at kapayapaan ng biyahe. At SA, mga susunod na bahagi ng video na ito ipapakita KO kung paano ka ginagamit ng sistemang ito at paano ka makakalabas dito ng hindi sinasakripisyo ang sarili mo. Number 2, airlines na dapat iwasan. Ultra low-cost carriers. Mura SA umpisa pero mahal sa huli. Ito ang pinakamapanganib na bitag sa modernong paglalakbay. Ang mga tinatawag na ultra low-cost carriers o USACs ay mga airline na nag-alok ng sobrang murang ticket, minsan parang too good to be true, at kadalasan hindi nga ito totoo. Ang sikreto ng modelong ito, hindi sila kumikita sa ticket. Ang ticket ay pain lang para mapasok ka sa sistema nila. Ang totoong kita nila ay nanggagaling sa hidden fees, mga bayad na inaakala mong libre. Una, carry-on bag, akala mo pwede mong isakay ang normal na maleta. Mali, may bayad. Yan, at kapag sa gate mo, nalaman mas mahal ang singil. Pangalawa, seat selection. Gusto mong umupo katabi. Ang asawa mo may bayad, ayaw mo ng gitnang upuan, may bayad. Pangatlo, boarding pass. May ibang airline na naniningil PA kapag nagpa-print ka ng boarding pass.
Sa airport o may bayad pati papel. Ang mas masakit dito ay ang emotional at mental stress sa airport. Pakiramdam mo lagi kang may kasalanan, laging may hinuhuli, laging may dagdag na bayad, laging may pressure, may nasaksihan. Akong senior couple, late 70s na siguro, may dala silang maliliit na rolling bags na normal carry-on SA. Ibang airline pinatigil sila. Sa gate sinabihang masyadong malaki raw. Ang bag 5,000 piso bawat isa, sabi ng staff. Kung hindi magbabayad, may iwan. Ang bag na lito. Ang mag-asawa na pahiya na pilitan. Ang murang ticket nila ay biglang naging pinakamahal. Hindi lang SA pera kundi sa dignidad, kaya tandaan mo ito. Kung sobrang mura, ang ticket may kapalit. Yan at madalas ikaw ang nagbabayad sa stress, sa hiya at sa sakit ng ulo sa susunod na bahagi. Pag-uusapan natin ang isang tahimik pero seryosong panganib na halos walang nagsasabi, ang siksik na upuan na delikado sa kalusugan ng senior number 3. Seat pitch, tahimik na panganib. Maraming tao ang iniisip na ang sikip ng upuan sa eroplano ay issue lang ng comfort. Pero para sa mga senior, hindi ito simpleng pagiging hindi komportable, health issue ito. Ang tawag sa sukat ng espasyo sa pagitan ng mga upuan ay seat pitch ito. Ang distansya mula SA isang upuan papunta SA upuan SA harap nito. Nung dati normal, ang 33 to 34 inches ngayon maraming airline, ang bumaba na SA 28 o 29 inches. Sa papel, parang maliit lang ang diferensya pero SA katawan ng 6 na pupataas, malaki ang epekto nito kapag masikip. Ang seat pitch, hindi mo maigalaw. Ang mga binti mo, hindi ka makapag-unat, hindi ka makapag-shift ng posisyon, at minsan nakasiksik. Ang tuhod mo sa matigas na upuan sa harap. Kung may arthritis ka, siguradong lalala ang sakit. Kung may hip o knee replacement, pwedeng mag-lock. Ang kasukasuan at sumakit ng husto at ang pinakadelikado, ang blood clots o DVT. Kapag matagal kang hindi makagalaw, mas mataas. Ang risk na mamuo ang dugo sa binti na pwedeng magdulot ng seryosong komplikasyon. May isang pasahero kaming sakay nun, babae. Nasa early 60, masikip ang upuan, naka-recline PA. Ang nasa harap niya pagkalipas ng ilang oras, umiiyak na siya. SA sakit. Hindi na niya maibuka. Ang tuhod niya, hindi na siya makaupo, napilitan siyang tumayo. Sa likod ng eroplano hanggang matapos ang biyahe. Hindi ito ekserasyon, totoo ito. Kaya tandaan mo ang golden rule. Kung 28 hanggang 29 na pulgada, ang seat pitch, huwag mo nang ibook kahit gaano. PA kamura. Mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa matitipid na ilang libo. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isa pang tahimik na panganib, ang airline na nawawala kapag kailangan mo sila. Number 4, Ghost Airlines. Walang tao, puro app kapag maayos. Ang biyahe tahimik. Ang lahat, pero kapag may problema, canceled flight delay, zero, missed connection, iyan ang totoong pagsubok, at dito pumapasok ang tinatawag kong Ghost Airlines. Ito, ang mga airline na halos wala ng totoong tao sa customer service. Wala ng malinaw na help. Desk, wala ng madaling tawagan, puro app chatbot at automated messages para sa mga bata at sanay sa cellphone, baka okay lang, pero para maraming senior travelers dito nagsisimula. Ang bangungot, isipin mo to gabi na canceled ang flight mo. Pagod ka na, masakit na ang katawan mo, tapos sasabihin ng airline, please rebook using the app. Paano? Kung wala kang app, paano? Kung hindi ka sanay mag-download, mag-login at mag-rebook. Habang kinakabahan, may nakilala akong senior. Nasa 70s na, papunta sana siya sa cruise na matagal. Niyang pinag-ipunan kinansela. Ang flight niya ng airline, walang service desk, walang sumasagot. Sa telepono, paulit-ulit siyang nadidisconnect ng automated system. 3 oras siyang nakaupo sa airport, umiiyak. Hindi alam ang gagawin. Kinabukasan, umalis na ang cruise ship, na iwan siya. Hindi dahil pagkakamali niya, kundi dahil iniwan siya ng airline. Ito ang masakit na katotohanan kapag pinili mo ang airline na walang taong handang tumulong. Mag-isa ka kapag may problema. Kaya tandaan mo ang simpleng rule na to. Kung walang sumasagot sa telepono, huwag bago ka mag-book, subukan mong tawagan ang customer service nila. Kung chatbot lang ang kausap mo, isipin mo kung kaya mong ipagkatiwala sa kanila ang kaligtasan at biyahe mo. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang pinakamapanglinlang na bitag ng mga legit na airline. Number 5, Basic Economy. Pinakamalaking panlilinlang ito na siguro ang pinakamatalinong panlilinlang sa modernong airline industry. Ang Basic Economy mukhang legit. Ang airline kilala. Ang pangalan may tiwala ka, pero pagdating ng biyahe, trato sa'yo parang budget. Passenger, BA talaga. Ang Basic Economy, isa itong pinakahubad
na klase ng ticket na ginawa ng malalaking airline para makipagsabayan. SA murang presyo ng budget airlines. Sa search results, makikita mo 2,000 piso. Airline na kilala, akala mo okay na, hindi mo napapansin ang maliit na label na basic economy pag binili mo ito maraming bagay. Ang biglang mawawala una carry-on bag sa ilang airline. Bawal ang full-size carry-on. Kapag dinala mo SA gate, may bayad na agad. Pangalawa, seat choice. Hindi ka pwedeng pumili ng upuan, madalas SA gitna ka ilalagay. Kung may kasama kang asawa o kaibigan, malaki ang tsansang hiwalay kayo. Pangatlo, maagang boarding ikaw. Ang huling sasakay pagpasok mo sa eroplano, puno na ang overhead bins, maglalakad ka sa makitid na aisle habang nakatingin. Ang lahat isang tahimik na kahihiyan, naramdam ng maraming senior at ito. Ang masakit sa huli, mas mahal PA. Ang nagiging bayad mo, magbabayad ka para SA bag, magbabayad ka para makapili ng upuan. Magbabayad ka para makabawi ng kaunting dignidad, kaya tandaan mo ang payong to, magbayad ng konti para sa dignidad. Kapag nag-book ka, huwag piliin. Ang pinakamura, hanapin ang main cabin o standard economy. Yung dagdag na bayad ay hindi luho, proteksyon. Yan para SA katahimikan, comfort at respeto. Sa sarili sa susunod ipapakita KO naman ang mga airline na talagang worth it para SA seniors. Yung may malasakit. Hindi panlilin lang. Number 6, mag-airline na worth it para SA seniors. Hindi lahat ng airline ay kalaban. Mo may ilan PA ring may respeto sa pasahero, lalo na sa senior. Matapos nating usapan ang mga airline na dapat iwasan, mahalagang linawin ito. Hindi ka dapat matakot magbiyahe. Kailangan mo lang pumili ng tama. Kung magbubuk ako ng ticket para SA, sarili kong magulang o kamag-anak na senior, ito lang ang mga pipiliin ka. O hindi sila perpekto, pero hindi nakabase sa panlilin lang. Ang negosyo nila. Number 1, Delta Airlines para SA, peace of mind. Kung may isang salita na pwedeng ilarawan ang Delta, iyon ay reliability. SA, lahat ng major US airlines mas kaunti ang cancellations at long delays ng Delta, at para sa senior travelers, napakalaking bagay nito. Ang mahabang pagkaantala ay hindi lang abala, nakakapagod sa katawan at isip. Kapag na-cancel ang flight mo, hindi lang oras ang nawawala, ang tulog sumasakit, ang tuhod at likod kakahintay, at minsan kailangan pang maghanap ng hotel sa gitna ng pagod dahil mas mahal. Ang ticket ng Delta, mas may budget sila para sa maayos na operasyon, mas kalmado. Ang crew, mas maayos ang boarding. Mas kaunti ang eksenang may nagtatalo dahil SA bag 0 seats. Ay sa pang malaking advantage. Ang Delta app malaki, ang text malinaw, ang design at madaling gamitin. Kahit hindi ka tech-savvy, makikita mo agad ang gate delay at status ng bagahe. Hindi ka nangangapa. Kung may pupuntahan kang importanteng event, tulad ng kasal, reunion o cruise departure, ito ang airline na binabayaran mo para sa katahimikan ng isip. Mas mahal ng konti, oo, pero ang binibili mo ay certainty at priceless. Yan para SA senior. Number 2, Singapore Airlines at Qatar Airways. Long haul health. Kung may balak kang lumipad ng 12 hanggang 15 oras Asia, Middle East, Australia, makinig ka ng mabuti. Huwag kang mag-economy SA US carriers. Kung kaya mong iwasan SA ganitong kahabang biyahe, comfort ay hindi luho. Medical necessity ito, dito pumapasok ang Singapore Airlines at Qatar Airways. Sila ang may pinakamagandang economy klase sa mundo. Una, seat pitch, karaniwan kang makakakuha ng 32 hanggang 34 na pulgada kumpara sa 20, 8 hanggang 29 ng iba. Ibig sabihin, pwede kang gumalaw, mag-unat at magpalit ng posisyon, mahalaga para SA circulation. Pangalawa, disenyo ng upuan, mas makapal. Ang padding mas maayos. Ang lumbar support, may footrest SA, maraming aircraft, malaking tulong SA tuhod at balakang. Pangatlo, eroplano mismo, madalas silang gumagamit ng Airbus A330 o Boeing 787. Mas mataas ang humidity at mas mababa ang cabin altitude, resulta mas kaunting dehydration, mas kaunting jet lag, mas kaunting pamamaga ng paa, at ang pinakaramdam mong difference. Paglapag sa ibang airline, parang bugbog ang pakiramdam mo. Dito tao ka PA. Ready ka ng magbakasyon sa day 1, hindi ka nagpapagaling PA mula sa flight. Kung bakit list trip yan, wag mong tipirin. Ang sasakyan papunta ron. Number 3, Southwest Airlines, best value. SA domestic. Kung ang hanap mo ay value at dignidad, walang tatalo sa Southwest. Para SA domestic flights, unang-una, 2 libreng checked bags para SA seniors. Malaking ginhawa ito. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat na maleta. Papasok ng eroplano, wala ring stress. SA overhead bins. Pangalawa, walang change fees kapag may nangyari, nagkasakit, may emergency. Hindi mawawala
Ang pera mo may travel. Credit ka na pwedeng gamitin. Kahit kailan o open seating sila. Maraming natatakot dito pero may Solution Early Bird Check-in SA halagang humigit. Kumulang 800 hanggang 1,000 at 200 piso. One-way automatic kang i-check-in ng mas maaga kaysa say karamihan resulta a group boarding makakapasok ka habang maluwag PA ang eroplano at makakapili ka ng maayos na upuan kahit aisle at window magkatabi kayo ng asawa mo. Kung pagsasamahin mo ang free bags, flexibility at early boarding, madalas mas mura. PA rin kaysa SA murang ticket ng iba pero walang stress. Number 4, Premium Economy hindi. Business class pero may dignidad Virgin, Atlantic and Air Canada. Kung tatawid ka ng Atlantic at ayaw mo o hindi kaya ng business class ito. Ang pinakamatalinong compromise Premium Economy, hindi ito basta economy na may dagdag na 1 pulgada, ito ay hiwalay. Na cabin na may totoong upgrade. Ang upuan ay mas malapad, mas malalim ang recline. May tunay na footrest, mas tahimik. Ang paligid may priority boarding ka kaya walang stress SA bagahe. Mas maayos. Ang pagkain mas kaunti. Ang pasahero na inaalagaan ng flight attendant ngayon. Ang tanong sulit bay, ang presyo ito, ang rule of thumb. Kung ang premium economy upgrade ay mas mababa, say 15,000 piso bawat direksyon. Sa flight na 6 na oras pataas kunin mo na isipin mo, 15,000 piso para gawing komportable ang 7 oras na flight, yan ay halos 2,000 piso kada oras. Kapalit ng mas kaunting sakit, mas maayos na tulog at mas magandang simula ng bakasyon para sa katawan ng senior pinakasulit itong upgrade. Say buong biyahe final thoughts sa chapter na ito. Hindi mo kailangang pumili ng airline na nananakit sa'yo para lang makatipid. May mga airline PA ring may respeto. Sa oras, katawan at dignidad mo ang tamang airline ay hindi gastos investment ito SA. Kalusugan at kapayapaan. Nang isip wag mong ipagpalit. Ang kalusugan mo ay sa murang ticket sa panahon. Ngayon, madali tayong mainganyo ng pinakamababang presyo. Isang click lang book na agad, parang responsable, parang matipid, pero ang totoo, hindi tunay na tipid. Ang maraming low fares dahil ang binabayaran mo pala ay hindi lang pera, binabayaran mo. Ang sakit ng tuhod at balakang, ang stress at kahihiyan. Say airport. Ang pagod na umaabot ng ilang araw bago ka PA talaga makapagbakasyon. Sa edad na ito, iba na ang sukatan ng halaga. Hindi na kung gaano kamura ang ticket, kundi kung gaano ka maayos ang paglapag. Kung kaya mo bang maglakad ng hindi nanginginig ang tuhod, kung kaya mo bang i-enjoy ang unang araw, hindi. Yung nagpapahinga ka dahil sa biyahe PA lang ubos ka na. Ang paglalakbay ay hindi parusa, ito ay regalo. Sa sarili at ang tunay na travel ay may kasamang respeto sa katawan, oras at dignidad mo. Kaya simula ngayon, bumoto ka gamit ang wallet mo, huwag suportahan. Ang mga airline na ginagawa kang kargamento, iwan natin. Ang cattle car flights, piliin natin. Ang mga airline na may malasakit kahit konting dagdag SA presyo dahil ang totoo, ang kalusugan mo, ang pinakamahalagang dala mo sa biyahe ngayon. Gusto kong marinig ang kwento mo, i-comment. Ang pinakapangit mong airline experience, anong airline? Ang hindi mo na uulitin at bakit i-share mo ito? Sa mahal mo sa buhay na senior, traveler, mas maraming may alam, mas kaunting napapahamak maglakbay. Tayo ng matalino, ligtas at may dignidad.